Eros? Danny? Anong kahalayan ang ginagawa ninyo? Halos pumatak ang mga mata ni Ginoong Benjamin nang makita sina Eros at Danny na may ginagawa sa kama. Dad? Dali-dali naman ang dalawa na nag-ayos ng sarili dahil sa kahihiyan nang mahuli sila ng kanilang ama. What happened? Tanong ni Ginang Aiko na makasalubong niya ang asawa na galit ang itsura patungo sa kanyang opisina. Bring them to my office para ipaliwanag ang kahiyupan na kanilang ginawa. This is unforgivable. Bulala si Ginoong Benjamin. Hindi naman maintindihan ni Ginang Aiko ang nangyayari, kaya siya na mismo ang nagtungo sa silid ni Daniela o kung tawagin ay Danny kung saan nanggaling ang kanyang asawa. Natagpuan niya si Danny at Eros na sakto ay palabas na ng silid. Danny, ano nangyayari? Eros? Bakit galit na galit ang daddy ninyo? Nagtataka at nagugulo ang tanong ni Ginang Aiko. Hindi naman makasagot ang dalawa. Nagkatinginan lamang sila sa bayuko ng kanilang ulo. Nahihiya sila dahil sa nangyari, pero makikita ang paninindigan sa itsura ni Eros na wala siyang pinagsisisihan. Hindi siya nagsisisi na minahal niya ang kanyang kapatid na si Danny. Wala siyang ibang babae na minahal maliban sa kanyang kapatid. Kaya naman, kung anong kahihinatnan ng kanilang ipinaglalaban at pagmamahalan ngayon, ay handa na siyang harapin at panindigan para kay Danny. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hiwalay sa asawang mommy ni Danny na si Ginang Aiko. Solo lamang siyang anak. At dahil sa wala namang katuwang sa buhay ang kanyang ina, ay siya na lamang mag-isang tumataguyod sa anak. Palipat-lipat din sila ng tirahan kaya naman hindi talaga nagkakaroon si Danny ng mga kaibigan. Come and go kumbaga, at sanay na rin siya sa ganoong setup. Nasa senior high school na ngayon si Danny kaya naman talagang doble o triple kayod na ang kanyang ina sa paghahanap buhay. Hindi rin naman kasi kalakihan ng sweldo sa munisipyo. Kaya naman pinagkakasya na lang talaga nila ang kanyang sweldo sa lahat ng kanilang mga gastusin. Ma, kailangan ko nang magbayad ng tuition. Hindi na ako pakukuhanin ng midterms kapag hindi ko pa mabayaran yung prelim eh. Hindi na raw muna kasi sila natanggap ng promissory note. Mahinang sambit ni Danny sa kanyang ina na si Ginang Aiko. Abala naman ang Ginang sa pagko-compute ng kanilang mga bayarin kaya naman para maibsan ng stress ay pinagtimpla siya ng anak ng kape. Kung may magagawa lang sana siya para matulungan ng ina, na ginawa niya na ngunit si Ginang Aiko na kasi ang ayaw siyang pagtrabahuhin at gusto niya i-focus lamang ito sa pag-aaral. O anak, kinukwenta ko lang yung mga bayarin natin sa katapusan para mabayaran natin yung prelim at midterm mo. Ayokong ipanghuli ang expenses mo sa school para lang sa iba. Yan pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Wika naman ng Ginang. Lahat ay gagawin niya para lamang mabigyan ng magandang edukasyon si Danny. Yun naman talaga ang hangad ng isang magulang, ang makapagtapos ng pag-aaral ng kanilang mga anak kahit pa magkanda huba-huba na sila sa paghahanap buhay. Thank you, Ma. Kung may maitutulong lang po ako para mabawasan yung mga iniisip ninyo, pwede naman akong mag-online selling, Ma. Pwede ako magbenta sa mga kaklase ko para kahit man lang pambaon ko ako nang sumagot para hindi ka na nahihirapan, Ma. Pamimilit pa ni Danny. Nauunawaan naman siya ng ina at wala rin naman yung problema sa kanya. Ngunit alam din niya ang stress kapag nasimula na ni Danny na problemahin din ang kanilang mga problema. Ayaw niyang mangyari yon para hindi mawala ang focus ng anak sa school nito, lalo pa ngayon na umaangal na ito sa hirap ng strand ng kanyang napili. Kaya naman bilang isang ina ay gusto niyang mag-concentrate na lang si Danny sa pag-aaral at pagbutihin niya na lang ito at sa pamamagitan noon ay gagaan na ang kanyang pakiramdam. Danny, nauunawaan ko na gusto mong tumulong. Ayokong mahating responsibilidad. Mas dadaming iisipin mo kaysa sa akin. Kaya hanggat maaari anak,
Mag-focus ka na lang sa subjects mo at pagbutihin na lamang ang pag-aaral mo. Doon pa lang, alam kong panalo na ako. At mawawala ng pagod at stress ko kapag alam kong nagbubunga ang mga hirap natin. Pampalubag-loob naman na sabi ni Ginang Aiko sa kanyang anak na si Danny. Para matabunan ang lungkot ay iniba na lamang ni Danny ang usapan. Nababalitaan rin kasi niya na may dumidiskarte sa kanyang ina kaya nag-usisa siya tungkol dito. Nga pala ma, I heard na may manliligaw ka raw? Taas kilay na tanong ni Danny sa ina. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Ginang. At tila nakalimutan ng stress. Saan mo naman nabalitaan? Tanong ng Ginang habang abala pa rin sa kanyang ginagawa. Hindi kasi maitatanggi na talagang maganda pa rin si Ginang Aiko. Minsan nga ay napagkakamalan pa silang magkapatid ni Danny dahil mukha pa rin raw itong bata at sariwa. Makinis din ang kanyang balat at talagang nakakasilaw sa puti kung kaya naman talagang marami pa rin ang nahuhumaling dito. Asus! Siyempre may maisisekreto ka ba kay Aling Perla? Halos buong personal na buhay ng mga kapitbahay natin ay alam niya na. Kaya ma, sino? Sino yung lalaking yun para mahusgahan ko na? Pabirong tanong ni Danny. Wala namang problema sa kanya kung mag-asawa muli ang kanyang ina dahil para sa kanya ay ito naman ang kailangan ni Ginang Aiko. May karapatan din naman talaga na magmahal muli ang ginang. As long as mabuting intensyon ng lalaki sa kanyang ina ay ayos na rin iyon sa kanya. Ang mahalaga ay masaya ito at walang inaapakang ibang tao. Nakukulitan na nga ako Pero in fairness, mabait naman siya anak. Sabi pa ng ginang na parang kinikilig pa. Gwapo ba? Ipakilala mo naman sa akin. Pamimilit pa ni Danny. Natatawa na nga lamang ang ginang sa inaasal ng anak. Sa loob-loob niya, kahit makulit sa paniligaw si Benjamin, ay masasabing mabait talaga ito at responsable. May isa rin siyang anak na halos kaedaran din ni Danny. Siya naman ay balo at matagal na ring single buhat nang mamatay ang kanyang asawa. Isa itong negosyante at talagang magaling magnegosyo. Matagal na itong naliligaw kay Ginang Aiko ngunit hindi pa rin masagot-sagot ng ginang dahil sa ang inaakala nga nito ay baka tumutol dito si Danny. Pero hindi naman pala. Ayos lang naman pala sa anak. Sigurado rin naman siya magkakasundo sina Danny at Benjamin dahil sa madali at magaling namang makisama ang isa't isa. Nang sumunod na araw dahil sa paulit-ulit na pangungulit ni Danny sa kanyang ina na makilala na ang kanyang manliligaw ay pinagbigyan na rin niya ito. Kaya naman tinanggap ni Ginang Aiko ang alok ni Benjamin na ilabas ito upang mamasyal o kumain man lang sa labas. Kinagabihan, doon sila dinala ni Ginoong Benjamin kasamang anak nito na si Eros sa isang mamahaling restaurant. Have a seat, Aiko, Danny. Maginoong sabi ni Ginoong Danny sa mag-ina at saka maginoong hinilang upuan para sila'y makaupo. Naupo na rin si Eros doon at hindi maiwasang mapatingin kay Danny. Pakiramdam pa niya ay namumula na ang kanyang mukha sa hindi malaman na dahilan. Thank you, Bench. Mahinahong tugon naman ni Ginang Aiko. Nang makaupo na silang apat ay nagsimula na rin silang mamili ng kanilang mga kakainin. Nang matapos ay sandali naman silang natahimik at nagpapakiramdaman pa kung sino ang unang magsasalita. Maya-maya pa ay pasimple na hinawakan ni Ginoong Benjamin ang kamay ni Ginang Aiko na nakapatong sa lamesa. Nasimpatan naman niyo ang mga mata ni Danny sabay iwas ang tingin. I'm glad na pinuunlakan niyo ang paanyaya ko. Danny, I'm so happy na finally napakilala na rin kita at nakita ng personal. Palagi kang kinukwento sa akin ng mama mo. You love dolphins, tama? Nahihiya namang sumagot si Danny. Opo, I love dolphins po. Matipid na sagot ni Danny. Minsan, pansyal tayo doon sa Dolphins Bear Area Arena. Matutuwa ka doon. Nakarating na kami doon minsan ni Eros. Diba Eros? Maging shy na enjoy din. Dagdag pa ni Ginoong Benjamin. Matipid naman na ngumiti si Eros at saka tumango. Actually, kaya rin naman ginusto ni na Ginoong Benjamin at Ginang Aiko magkita-kita sila ngayon dahil sa isang mahalagang anunsyo.
Ang totoo ay may ilang araw nang sinagot ni Ginang Aiko si Ginoong Benjamin at bigyan ito ng pagkakataon. Inilihim muna ito ng ginang dahil gusto nila ay sabay silang magsasabi at magtatapat sa kanilang mga anak. Mga binata at dalaga na rin naman sila kaya sigurado silang mauunawaan na ito ng dalawa. Anyway, Eros, Danny. Kaya tayo nandito dahil may gusto kaming sabihin sa inyo ni Benjamin. Panimula naman ni Ginang Aiko. At tila nga alam na ng dalawang sasabihin ng Ginoo at Ginang. Hinihintay lang din nila na ipagtapat ito ng dalawa dahil hindi na rin naman sila tututol pa. Mga anak, opisyal na kami ni Benjamin at gusto rin sana namin na tumira na sa iisang bubong kasama kayo. Pagpapatuloy pa ng Ginang. Like a real family? Tanaw naman ni Danny. Pasimple pa nga silang nagkatinginan ni Eros. Para bang mga tingin na iyon ay may kahulugan? Para bang may mali na sa tingin nila ay tama? Yes, anak. At ang gusto ng Tito Benjamin mo ay doon na tayo sa kanya titira? Sabi ko nga itatanong ko muna sa'yo kasi iniisip din niya na ang laki-laki naman ng bahay niya, bakit hindi na lang tayo doon? At isa pa, namamahalan din siya sa upa ng ating bahay kaya mas gusto niyang doon na lang tayo sa poder niya. Nag-isip naman sandali si Danny. Inisip niya na mukhang gusto rin naman ng mommy niya at para hindi na rin ito ma-stress pa sa expenses kaya naman nakumbinsi na rin siya. Your mother is right, Danny. At isa pa, gusto ko rin talaga na naroon kayo para may kasama na kami nitong si Eros. Don't worry, I'll be more responsible now. Responsable na dati pero dalawa na kayo anak ko kaya mas pag-iigihin ko pa sa buhay. I love your mom. At ganoon din ako sa iyo, Danny. Mahal din kita. At anak na ang turing ko sa iyo. Kaya sana'y pumayag ka. Malumanay na sabi naman ni Ginoong Benjamin. Sa tono ng pananalita ng Ginoo ay bakas na kaagad ni Danny na mabuting tao ito at magiging isang responsableng ama para sa kanya. Kaya naman hindi niya na pinahirapan pa ang loob ng mga ito at pumayag na rin siya. Basta po ba masayang mama ko, wala pong problema sa akin. Her happiness matters the most. Sagot niya sabay tingin sa ina. Maluha-luha ding napalingon sa kanyang ina at saka nagsabing, "Thank you," nang mahina. Nang mga sumunod na araw ay lumipat na rin si Ginang Aiko at Danny sa malaking bahay ni Ginoong Benjamin tulad nga ng napag-usapan. Manghang-mangha pa nga si Danny dahil sa laki at lawak ng buong bahay. Tinulungan na rin siya ng kanyang kuya na si Eros na bitbitin ng iba pa nilang mga gamit. Anyway, I'm Eros. Hindi na ako nakapagpakilala sa'yo last night dahil that moment was for them. Na-carried away na rin ako. Inilahad pa ni Eros ang kanyang kamay sa harapan ni Danny. Masaya naman itong inabot ng dalaga at kinamayan na rin ang binata. I'm Daniela, but mom calls me Danny. Nice meeting you too, kuya. Tas kilay niyang sabi. Napangisi naman si Eros dahil sa pagkakasabi ng dalaga na kuya. Oo, pwede naman. First year college na rin ako at senior high school ka pa lang kaya walang problema sa akin kung yun ang gusto mong itawag. Sabi naman ni Eros. Tila nga magkakasundo ang dalawa dahil halos parehas din sila ng interes. Mahilig mag-gitara si Eros at mahusay namang umawit si Danny. Marunong namang magluto si Danny, tapos mahilig namang kumain si Eros kaya naman hindi talaga sila mahihirapan na sakyan ng trip ng isa't isa na parang isang tunay na magkapatid. Minsan pa nga ay umuwi si Danny na tila ba lutang at malungkot. Nang malaman ni Eros ang dahilan ay tinungo niya kaagad ang mga kaklase nitong nambubuli dito tungkol sa kanyang ina. Tinuruan niya isa-isang mga yon ng leksyon. Hanggang sa hindi na nila malapitan si Danny simula noong araw na iyon. Kuya, sana hindi mo nalang ginawa yun. Baka sabihin pa ng mga yun para akong grade school na laging nagsusumbong. Kaya ko naman silang patumbahin eh. Sisiw lang yun sa akin. Pagmamayabang pa ni Danny. Kaya? Sa halos sa tuwing uuwi ka rito galing sa school ay lagi kang lutang at nakasimangot ang mukha. Sinong hindi mag-aalala sa'yo? At saka huwag mo silang kaawaan dahil nararapat lang yun sa mga bully na katulad nila.
Inis naman ang sabi ni Eros. Kahit nga galit ito ay hindi pa rin maiwasan ni Danny ang mapangiti dahil may tagapagligtas na siya ngayon. Sa isip pa niya ay ganito palang may kapatid, lalo pa at kuya. Meron na siyang tagapagtanggol at handa talagang makipag-away sa kanya. Oo na, salamat kuya. Thankful talaga ako kasi nariyan ka. Ang sarap pala sa pakiramdam ng may kuya. Masayang sabi ni Danny. Napangisi na lang si Eros at saka napailing. Mahalaga sa kanya si Danny kaya gano'n na lamang kung protektahan niya ang babae. Napapansin din ni Ginang Aiko at Ginoong Benjamin na lalo na silang nagiging sweet at close sa isa't isa kaya naman natutuwa sila para sa mga ito. Habang lumilipas ang mga araw ay hindi na nga mapaghiwalay ang mga ito na kulang na lamang ay hanggang sa pagtulog ay magkatabi sila. Pero syempre, para magkaroon pa rin ng pribadong buhay ang isa't isa ay magkasama na sila sa iisang kwarto pero magkahiwalay pa rin ang kama. Minsan ay si Eros na rin ang naghahatid at nagsusundo kay Danny sa school gamit ang kanilang sasakyan. Hindi nga mapigilan pa ng mga kaibigan ni Danny na hindi magpakita ng motibo na may gusto sila sa kuya nito. Kuya, type ka raw nila Arnie. Tinatamad na sabi ni Danny kay Eros. Napalingon naman sa kanya si Eros habang nagmamaneho. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong niya. Wala. Ano? Type ka raw, anong isasagot ko rito? Halata sa boses ni Danny na naiinis siya, pero para saan at bakit? Mga katanungan na nangangailangan ng kasagutan. Baliwalain mo. Hindi lahat ng sinasabi sa'yo ay kailangan mo ring sagutin. Hayaan mo lang. That's part of growing up. Pabiro pa nitong banat. Ngunit tila hindi naman kumbinsido si Danny sa sinabing iyon ni Eros. Kasi nga, hindi mo kilala tong sila Arnie. Hindi ako titigilan nito hanggat hindi ko siya nabibigyan ng tsak na sagot. O kahit malang sabihin sa kanya kung single ka ba o taken na? Muling pangungulit ni Danny. Binaling naman ni Eros ang kanyang atensyon sa daan at sandaling nag-isip. Sabihin mo, single pa ako pero taken ang puso ko. Sabi niya. Lalo namang naguluhan si Danny. Ha? Single ka tapos taken ang puso mo? Paano mangyari yun? Bakit pa kasi hindi mo nalang diretsahin ang sagot mo? Kunot noong sabi ni Danny. I like someone. I like her. And I think mahal ko na siya. Pero hindi kami. Hindi yata pwede? Tila napaisip naman ito ang si Danny. Mahal niya pero hindi yata pwede? Hindi niya man maintindihan ang sinasabi ni Eros ay parang may kahalintulad dito sa kanyang nararamdaman ngayon. May tao din siyang lihim na nagugustuhan pero sa tingin niya ay hindi rin iyon pwede. Natahimik na lamang si Danny at yumuko at saka tumingin na lamang sa kanyang cellphone. Iniisip niya kung sino kaya ang babaeng yon. Kung sino kaya ang maswerteng babaeng yon na nagugustuhan ng kanyang kuya na si Eros. One time may kasama si Danny na lalaki papalabas ng school. Dala-dala pa nito ang mga libro ng dalaga at tila bakong kumilos ay parang nobyo na ni Danny. Nung makita ayon ni Eros ay bumaba kagad ito ng sasakyan upang salubungin ang dalawa na saktong kalalabas pa lamang ng gate. Ba't ang tagal mo? Ilang minuto ka nang late oh? Bungad ni Eros sa masama naman ang tingin sa lalaking kasama nito. Ang tagal kasing magpalabas ng last class namin eh. Nakakainis nga eh. Dismayadong sagot naman ni Danny. Maya-maya pa ay umimik na rin naman ang lalaki. Sige Danny. Ito na yung mga libro mo. Bukas ulit ha. At saka, yun nga palang sinabi ko. Totoo yun. Sige, mauna na ako. Ingat po kayo. Nahihiyang sabi ng lalaki sabay alis na rin sa dalawa. Hanggang sa makatalikod ng lalaking yon ay masama pa rin ang tingin nitong si Eros. Nang makasakay sila ng sasakyan ay mahahalata pa rin na parang nawala na sa mood itong si Eros kaya napapatingin na lamang sa kanya si Danny. Kuya, may problema ba? Pansin ko kanina ka pang tahimik. May nangyari ba? Nauutal na tanong ni Danny.
Hindi pa rin sumasagot si Eros at dismayado at galit pa rin ang itsura nito. Nang walang natanggap pa na kasagutan at pagdugon si Danny, ay pinili na lamang niyang manahimik dahil baka nga mainit ang ulo nito. Hanggang sa makauwi sila, hindi pa rin siya pinapansin ni Eros kaya naman kinagabihan ay kinausap niya ng kapatid. Uy, bakit di ka ba namamansin? Yung paggalit ko bang issue kanina? Sorry na, hindi na mauulit bukas. Bad trip din kasi yung teacher namin sa last class eh. Ang tagal magpalabas. Sorry na. Paliwanag ni Danny. Hindi kasi siya makakilos ng maayos o makakain man lang kapag ganito ang mood ni Eros. Pakiramdam niya ay damay din siya sa kung ano man ang nararamdaman nito kaya naman gagawin niya ang lahat, malaman lang kung bakit ba mainit ang ulo nito at kung siya bang dahilan ng pagbabago ng mood ng kanyang kapatid. Samantala, abala pa rin si Eros na nakahiga sa kanyang kama habang naglalaro naman ng mobile games. Dinig naman ni Eros sa mga sinabing din niya ni Danny pero ayaw niya munang intindihin hanggang sa lapitan na siya ni Danny at tabihan na ito sa kanyang kama. Uy, bakit ka ba kasi ganyan? Muling sabi ni Danny kay Eros. Napabalik ko naman si Eros sa gulat dahil sa ginawang yun ni Danny na nagpadamba sa kanyang tabihan. Hey, what are you doing? Lumayo ka nga. Doon ka sa kama mo. Masungit nitong sabi. Hindi pa nga nakontento si Danny at kiniliti pa ng kiniliti si Eros. Wala namang mali siya yung ginagawa nila dahil magkapatid naman sila at wala naman silang masamang ginagawa. Inis na inis naman si Eros sa ginagawa ni Danny kaya muli na ito nagsalita. Umalis ka na nga dyan, doon ka sa boyfriend mo, sabi ni Eros. Otomatiko namang napatigil si Danny. Napatingin ito sa mga mata ni Eros hanggang sa magkasalubong na ang kanilang mga tingin. What? Boyfriend? Sino tinutukoy mo? Yun ba kasama ko kanina? Yung may dala ng mga libro ko? Taas kilay na tanong ni Danny kay Eros. Umayos naman ng upo si Eros at saka lumunok at umiwas na ng tingin kay Danny. Oo. Hindi ba boyfriend mo siya? Kaya doon ka na lang. Bagay kayo. Sabi ni Eros na tila nagsiselos. Bigla namang napatawa si Danny. Ano ka ba, kuya? Hindi ko siya boyfriend ano. Pero nanliligaw siya. Sagot ni Danny. O di sagutin mo na. Bagay naman kayo eh. Bakit mo papatatagalin? Seryosong sabi ni Eros. Dahil ba doon kaya mainit ang ulo mo? Uminit ang ulo mo dahil sa lalaking yon? Hindi naman makaimik si Eros dahil ang totoo ay yun naman talagang dahilan. Nagsiselos din siya sa lalaking umaaligid kay Danny at hindi niya alam kung bakit. Ayaw niya na may ibang lalaki na nalilink dito at gusto niya ay siya lamang ang nakakasama ng dalaga. Simula na makita ni Eros sa may ibang kasamang lalaki si Danny ay doon na rin nagsimula ang kanyang confusion. Hindi naman niya pwedeng sabihin na nagugustuhan niya ng kanyang kapatid na si Danny romantically dahil hindi iyon tama. Hindi iyon nararapat dahil magkapatid sila. Sandali namang natahimik si Eros. Ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon ni Danny dahil baka kung ano pang isipin nito at baka lalo pa itong mailang sa kanya. Wala. At saka, hindi naman yun ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ko. At bakit naman iinit ang ulo ko sa'yo? Basta next time, kapag may manliligaw ka, ipakilates mo naman sa akin para malaman ko kung seryoso ba siya o hindi. Katulad kanina, hindi malang nag-hi o nag-hello. Hindi ba niya ako nakita? Basta, hindi yan ang dahilan ng pagka-bad trip ko. Ayokong yun ang isipin mo, ha? Sige na, umalis ka na dyan at baka pumasok pa si na papa at baka kung ano pang isipin nila. Wika naman ni Eros at sumunod na rin si Danny. Okay, kung yun ang gusto ng kuya ko, walang problema. Bukas na bukas ipapakilala ko sa'yo yung manliligaw ko. Oo, sakto't ipapakilala ko rin sa'yo yung nililigawin ko. Kaagad naman nabawi ni Eros. Nililigawan? May nililigawan ka? Mahinang tanong naman ni Danny. Oo, bukas ipapakilala ko rin sa'yo.
Okay, mas maganda nga yun eh. Double date, diba? Okay yun. Nauutal na sabi ni Danny. Ngumiti na lamang si Eros tanda ng kanyang pagsang-ayon at binaling na lang muli sa paglalaro sa kanyang cellphone ang kanyang atensyon. Nang sumunod na araw katulad ng napagkasunduan ng dalawa ay nagkita-kita nga sila sa isang double date, si Eros at si Jane. Kanyang nililigawan at si Danny at si Kian naman. Ang naniligaw naman sa kanya. Ang ganda ng color ng hair mo, bagay sa kulay mo. Panimula naman ni Danny. Naisipan nga nilang mag-milk tea na lamang sila at doon sila nakapwesto sa may open area. Thank you, Danny. Maganda ka rin naman. Bawi naman sa kanya ni Jane. Palihim namang napapatingin sa kanila sina Eros at Kian. Sa totoo lang ay hindi talaga alam ni Eros kung bakit andun sila sa ganoong sitwasyon. Pero isa lang sigurado niya. Yon ay ang pag-ibig niya kay Danny na para sa iba ay isang bawal na pag-ibig. Uy, bakit hindi niyo ginagalaw tong blueberry cheesecake? Ang sarap kaya nito. Nag-slice naman ng kaunti doon si Danny. Hindi naman niya namalayan na may napunta na pala sa gilid ng kanyang labi. Halos sabay namang inangat ni Eros at Kian ang kanilang mga kamay upang punasan sana ang amas na yon ni Danny. Namilog naman ang mga mata ni Danny at maging si Jane ay napahinto rin sa paghigop ng milk tea sa asal ng dalawa. Dahil nagkakaroon na ng tensyon ay si Eros na lamang ang unang umurong kaya napunasan na ni Kian ang amos sa mukha ni Danny. Thank you, sambit ni Danny sabay iwas ng tingin. Ilang oras lang din ang itinagal nito doon at nagkayayaan na ring umuwi. Sakto naman at parehas ng way sina Kian at Jane kaya isinabay na lamang ni Kian si Jane sa kanyang sasakyan. Sa susunod nga ayusin mong pagkain mo o pwede namang gumamit ng tissue. Samlang ka talaga kumain kahit kailan. At ito na naman nga si Eros dahil mainit na naman ang dugo kay Danny. Bakit ba ang init na naman ng ulo mo? Napunasan naman na ni Kian, diba? Ano pang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Masungit na sagot naman ni Danny. Sino hindi magagalit doon? Ang samlang-samlang mo kumain tapos iaasa mo pa sa ibang pagpupunas ng dumi sa mukha mo. Pagmamaktol pa ni Eros. Sumakay na rin sila ng sasakyan at nagsimula na magmaneho si Eros. Uy, grabe ah! Ang babaw ng ikinagagalit mo, amos lang yun. At saka, bakit hindi mo malang kinausap si Jane? Pakiramdam ko tuloy na OP yung tao. Ganyan ka pa mag-entertain ng kadate mo? Taas kilay na tanong ni Danny. Alam naman ni Eros na mababaw ang dahilan kung bakit na naman siya nagmamaktol ng ganito, pero hindi niya kasi talaga mapigilan ang kanyang sarili kapag si Danny nang involve sa kinaiinit ng ulo niya. Sino ba naman kasi may ideya ng double date na to? Hindi ba ikaw? Ikaw lang naman ang may gusto nito kaya ikaw lang ang nag-enjoy. Supladong sagot naman ni Eros. Napairap na nga lang si Danny at hindi na nakipagtalo pa dahil alam naman niyang wala siyang magagawa sa init ng ulo ni Eros. Napapansin nga niya na lagi na lamang ganito ang mood ni Eros sa tuwing magkasama sila ni Kian o kapag may ginagawa sa kanyang binata. Ayaw naman niyang isiping nagsiselos ito pero kanina nang makita niya mga tingin ni Jane sa kanyang kuyang si Eros ay tila nakaramdam din siya ng selos na hindi naman dapat. Napaka-estupida nga niya kanina kung isipin niyang sana ay si Eros na lang ang mag-alis ng dumi sa kanyang labi. Habang lumipas ang mga araw ay tila nako-confuse na sila sa kanilang mga nararamdaman. Binabaliwala na lamang nila ito dahil sa isip nila ay iyon naman talaga ang dapat na gawin. Habang nasa pagkainan ay masaya naman silang nagkukwentuhan. Rest day din kasi ngayon si Ginang Aiko kaya naman nakapagluto siya ng paboritong putahe ni Benjamin. Wow! Ginataang tilapia! Ang paborito ko! Namiss ko to, ma! Masayang sambit ni Danny nang maamoy pa lang niya pababa ng hagdan ng niluluto ng kanyang ina. Oh, tawagin mo na ang kuya at Papa Benjamin mo at paluto na tong ginataan. Malakas na sabi ni Ginang Aiko. Opo ma, andyan na rin po. Ito nga ang namimiss ni Ginang Aiko, ang sama-samang pagkain ng buong pamilya. Masaya siya dahil alam niyang masaya rin ngayon ang kanyang anak na si Danny. Hindi man napunan ng kanyang tunay na ama ang mga responsibilidad nito at pagiging ama kay Danny,
ay alam naman niyang nahigitan na iyon ni Benjamin dahil sa pagiging responsable nitong padre de pamilya. This is Mama's best recipe, ang ginataang tilapia. Lalo akong gumaganang kumain kapag ito ang ulam, di ba Mama? Sabik na sabit ni Danny. Sinang-ayon na naman iyon ni Ginoong Benjamin. I agree. At isa yan sa mga katangiang nagustuhan ko sa mama mo, ang kanyang husay sa pagluluto. At sigurado akong hindi pa man kami na ikakasal. Kasal? Bulat na tanong naman ni Eros. Nagkatingin na naman sina Ginoong Benjamin at Ginang Aiko. Wala na ring rason para itago nila iyan sa dalawa. Matagal na rin naman silang nagsasama at isa pa ay annulled na rin si Aiko at ang kanyang asawa. Tapos balo naman si Benjamin kaya naman ayos na ayos lang sa kanilang maikasal na dahil wala nang ibang poproblemahin pa. Yes, mga anak. Actually, napag-uusapan na namin yan ng papa ninyo. Doon din naman ang punta namin kaya bakit pa namin patatagalin, diba? At saka, ipaplano pa rin namin ang maayos at syempre, ihingin pa rin namin ang blessing ninyo. Paliwanag naman ni Ginang Aiko. Yeah, she's right. And we're free to get married naman at wala nang alalahanin pa. Dagdag naman ni Ginoong Benjamin. Tama nga naman sila. Nasa edad na rin naman na sila para ikasal at doon din naman sila hahantong kaya bakit pa nga ba patatagalin pa? Hindi naman din tutol dito sa Eros at Danny ngunit tila ba may nag-uudyok sa kanilang mga puso na ayaw nilang tuluyang maging kapatid na ang isa't isa. Pakiramdam nila hindi nila kayang tanggapin yon ngunit wala silang magagawa dahil iyon naman talaga ang kanilang kapalaran. Anong masasabi niyo? Muling tanaw ni Ginang Aiko habang pinagmamasdan ang reaksyon ng mukha ng magkapatid. Nauna naman ang sumagot si Danny. Ayos lang naman sa akin ma, wala naman pong problema. Sabi ni Danny at saka nagbigay ng isang peking ngiti. Bumaling naman ang atensyon nila kay Eros. How about you, Eros? Tanong naman sa kanya ni Ginoong Benjamin. Sandali namang natahimik si Eros sabay sulyap kay Danny. Wala ring problema sa akin. I'm happy for the both of you. Seryosong sagot ni Eros. Hindi naman siya tutol sa mga ito. Sa katunayan ay magaan din talaga ang loob niya kay Ginang Aiko at wala siyang masamang tingin dito. Ang naging problema lang niya ngayon ay yung silang dalawa ni Danny. Habang tumatagal kasi ay mas nararamdaman niya na para bang nagugustuhan niya na talaga si Danny. Alam niyang mali, pero hirap siyang suwayin ang ginugusto ng kanyang puso. Pilit man niyang ibaling sa iba ang kanyang atensyon ay si Danny pa rin talaga ang kanyang gusto. Hindi niya alam kung ano ang meron ng dalaga ngunit unang kita pa lang niya rito nung unang gabi na magtagpo sila ay sigurado siyang iba ng pakiramdam niya at gusto niya na si Danny. Kung kasalanan man ngayon ang magmahal dahil sa kanilang sitwasyon, ay paano pa kaya siya makakalabas at makakatakas doon kung lubog na siya? Minsan nga ay naiisip ni Eros na sana ay hindi na lang sila nagtagpo o hindi na lang sana nagtagpo ang kanilang mga magulang kung ganito lang din pala ang nakatadhana niyang maramdaman. Sa kabilang banday, mas umalwan ngayon ang pakiramdam ng Ginang at Ginoo dahil sa wakas ay matutuloy na rin ang kanilang matagal na binabalak na pag-iisang dibdib. Siya nga pala, alam niyo ba grabe yung nangyari sa kapatid ng katrabaho ko? Para naman maibang usapan ay nag-umpisa na lamang na magkwento si Ginang Aiko habang kumakain. Bakit naman? Tanong naman ni Ginoong Benjamin. Pilit nilang pinag-iwalay ngayon yung kapatid niya at pinsan niya dahil nalaman ng kanilang mga kamag-anak na may relasyon pala silang dalawa. Bigla namang sabay na napalunok ang dalawa sa sinabi ng Ginang. Hindi na alam kung relate ba sila o hindi, pero pakiramdam nila ay naaapektuhan sila. Talaga? Magpinsan, magkarelasyon? That's a scene, right? Sabit naman ni Ginoong Benjamin. Oo, kasalanan talaga. Magkadugo sila eh. Kung ako nga yung kapatid ko noon, paghiwalayin ko rin sila. Sus ko, ang dami pa dyang babae at lalaki, no? Hindi naman sila mauubusan. Kesa naman mabuhay sila sa kasalanan. Pagkontra pa ni Ginang Aiko. Tumango-tango naman si Ginoong Benjamin tandaan ng kanyang pagsang-ayon.
Sa hindi na may inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nagsalita si Eros para magbigay ng opinyon. What if sila talagang meant to be? What if sila naman talaga dapat? Naging hadlang lang na magkamag-anak sila? Mahalaga pa ba talaga kung sinong dapat mong mahalin kung siya naman talagang tinitibok ng kani-kanilang mga puso? I guess kung talagang mahal nilang isa't isa, ay hindi niyo sila mapaghihiwalay. Dahil ang dalawang puso, kahit na alam nilang mali ang kanilang tinitibok, hindi niyo pa rin ito mapipigilan dahil iyon ang pagmamahal. Ang naging kasalanan lang naman nila ay naging magkamag-anak sila. Pero hindi natin pwedeng sisihin ang naging sigaw ng kanilang mga puso. Iyan naman ay opinyon ko lang. Seryoso ang opinyon naman ni Eros. Napahinto nga ang tatlo sa pagkain at sabay-sabay na napatingin kay Eros. Hindi sila makapaniwala na lalabas iyon sa bibig ng binata. Wala naman itong dapat na paghugutan para makapagkomento ng ganong mga salita. Wow ha? Saan mo naman nahugot ang mga salitang yon, kuya? Pabiro pa sabi ni Danny at inirapan lang naman siya ni Eros at saka bumalik na sa pagkain. Hindi niya na pinansin ang kanilang mga reaksyon dahil seryoso siya sa sinabi at iyon ang nararamdaman niya. Nang matapos silang kumain ay nagpahangin na muna sina Danny at Eros sa labas at naglakad-lakad. Ang lalim mo kanina kuya, hindi ko ma-reach. Wika ni Danny. Mas masarap ngang maglakad ng ganitong oras sa kanilang lugar na ang madadaanan lamang ay mga ilaw sa poste sa daan. Wala na rin gaanong tao sa labas at ang tanging ingay na lamang ng magbabalot ang nangingibabaw. I meant it. Tunay naman, diba? Ikaw, halimbawa, may nagustuhan ka. Tapos kamag-anak mo pala. Kasalanan ba yun ng puso? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit na alam mong kasalanan? Binaling naman ng Eros ang sitwasyon kay Danny at ngayon ay sabik siyang marinig ang isasagot nito. Sandali namang napaisip si Danny. Sa katunayan ay tila nasa ganun na nga rin siyang sitwasyon. Alam niyang isasagot niya pero syempre ayaw muna niya magpadalos-dalos dahil syempre sigurado siyang mauuwi lamang ito sa diskusyon. Ako? Kung ako nasa ganong sitwasyon siguro itutuloy ko pa rin. Pero depende pa rin as long as wala akong masasaktan na ibang tao o kami. Tama ka naman kapag puso ng kumilos at tumibok, hindi na naman na natin yun mapipigilan. Diba kuya? At sigurado ako na kapag pinagpatuloy ko yon, kalaban ko ng buong mundo at mga taong mapanghusga. Ganyan kapraning ang pag-ibig. Ang daming tao na pwede mong mahalin. Doon pa talaga sa kamag-anak mo. Ang weird Sagot naman ni Danny. Napatango na lamang si Eros at napahinga ng malalim. Nang sumunod na araw, lakas loob naman na nagtungo si Kian sa bahay ni na Danny para yayain sana ito na mamasyal at manood ng sine. So, you're Kian, tama? Tanong ni Ginang Aiko kay Kian at naroon sila sa may gate. Natanaw naman niya ni Eros at pinanood na lamang ang dalawa. Yes po, ma'am. Yayain ka lang po sana si Danny na mamasyal at manood ng sine. Yun po ay kung papayag po kayo. Napahanga naman si Ginang Aiko sa lakas ng loob at pagkalalaking yun ni Kian na formal itong puntahan sa kanila at imbitahang lumabas. Okay, walang problema sa akin. Nasa loob si Danny at sasabihin ko lang sa kanya na naandito ka. Okay, tuloy ka. At sabay na nga silang pumasok ng lalaki sa loob. Na makita ng ginang si Eros ay tinawag niya na ito. Eros, anak, pakitawag mo ang kapatid mo at pakisabi na may naghahanap sa kanya. Malakas na sabi ng ginang. Nakatayo pa rin si Eros doon at nakatingin lang sa lalaki. Minitian siya ni Kian ngunit hindi man lang ito nagpakita ng pag-welcome sa kanya. Sige ma, saglit lang. Tatawagin ko lang sa taas. Tugon ni Eros. Pagkatungo ni Eros sa taas ay pumasok na kaagad siya sa kwarto. Isinandal niya ang likod sa may pintuan at saka naghalukip-kip. May bisita ka, manliligaw mo. Tinatamad na sabi ni Eros. Napabalikwas naman si Danny. Ha? Sino?
Lalo namang napakunot ang noo ni Eros at saka napataas ang kilay. Ano? Meron pa bang iba? Nanggagalaiti nitong tanong na akala mo ay isang malaking kasalanan ang may manligaw kay Danny. I mean si Kian. Anong ginagawa niya rito? Bakit daw? Sunod-sunod na tanong ni Danny. Umiwas naman ang tingin sa kanya si Eros at pinahalatang hindi siya interesado. Aba malay ko, di puntahan mo para malaman mo. Muling pagsusungit ni Eros. Tumayo na rin si Danny at inayos muna ang sarili sa harap ng salamin. Ang sungit talaga nito, tabi nga dyan. Wika niya tsaka dumaan na sa harapan ni Eros. Sa paglampas na iyon ni Danny sa kanyang harapan ay tila huminto na ang pag-ikot ng kamay ng orasan. Mas malapit ngayon ang mukha sa kanya ng babae kaya't naka-side view lang ito. Natitigan ni Eros ang magandang mukha ni Danny ng ilang segundo, sabay ng pagkampas ng ilang hibla ng kanyang mahabang buhok sa kanyang mukha. Napabuntong hininga na nga lang si Eros dahil mas lalo siyang nangulila kay Danny, kahit palagi naman silang magkasama. Nang makababa na nga si Danny ay sumunod na rin si Eros. Kian, why are you here? Bungad na tanong ni Danny kay Kian. Tumayo naman si Kian para ibeso-beso ang dalaga. Lalo namang nakakunot ang noo ni Eros. Nakatayo lang siya sa may gilid habang pinapanood sila. Iha, nagpaalam siya sa akin kung pwede ka ba raw niyang ilabas. Sabi ko naman dahil maginoo siya at lalaking pumunta rito, pinapayagan ko na siya. Pero syempre ikaw pa rin ang magdedesisyon anak. Panimula ni Ginang Aiko. Lalabas? Saan naman tayo pupunta? Tanong naman ni Danny tsaka umupo na rin. Sumabat naman si Eros. Oo nga, mukhang makulimlim. Pangit lumabas ngayon. Sabat naman ni Eros. Napatingin naman sa kanya ang tatlo. May sasakyan naman Danny at saka gusto lang naman kitang makasama na manood ng sine. Nauutal na sabi naman ni Kian. Nako, sa sinehan nagsisimula ang lahat. Maraming nagkalat ngayon ng mga manyak. Kuya? Napabalikwas naman si Danny tsaka napatingin kay Eros ang nakakunot ang noo. Bigla siyang nahiya para kay Kian. Anyway, palabiro lang talaga tong panganay kong si Eros, Kian. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya. At isa pa, kuya kasi siya kaya ganyan lang siya kung makapag-react. Sabi naman ni Ginang Aiko. Mabilis namang naunawaan ni Kian at tumango na lamang. O siya, Eros. Anak, hayaan na muna natin sila. At saka hindi naman kayo gagabihin, hindi ba? Kian? Tanong ng Ginang kay Kian. Ay hindi naman po. Nakangiting sagot naman ni Kian. Alright, so anak, mag-ayos ka na para hindi na maghintay si Kian, okay? At tayo naman anak, Eros, samahan mo ko rin sa likod at magpapatulong ako sa yung magpaligo kina Earth and Moon. Let's go! Iaya ng Ginang. Wala na rin nagawa pa si Eros kundi ang sumama na sa kanyang ina doon sa likod ng bahay habang si Danny naman ay nag-ayos na rin ng sarili para makaalis na sila ni Kian. Kahit nga ayaw niyang sumama ay napilitan na rin siya dahil nakakahiya naman kung tatanggihan niya ng walang dahilan ng lalaki. Nang makaalis na sina Kian at Danny ay hindi naman mapakali si Eros. Nahahalata naman ito ng kanyang ina dahil tila wala ito sa wisyo habang nagpapaligo ng kanilang mga alagang aso. Si Danny pa rin bang iniisip mo ha anak? Hindi na napigilan pa ang Ginang na magtanong. Po, wala po akong iniisip. Sabi naman ni Eros. Asus, kahit hindi ka magsabi sa akin anak, ay alam ko kung anong nararamdaman mo. Nararamdaman ko? Bakit? Ano po bang nararamdaman ko? Tanong ni Eros. It's normal sa isang kuya na mag-alala ng ganyan sa kanyang kapatid. Actually, I'm so happy na magkasundo kayong dalawa ng anak kong si Danny. Sa katunayan, nung una nga kayong dalawa talagang inaalala namin ni Benjamin na baka hindi kayo magkasundo, na baka hindi kayo magturingan bilang magkapatid. Pero sa naobserbahan naman namin at napapansin ng papa ninyo, tila mabilis naman yung nakuha ang isa't isa. At masayang masaya kami sa nagiging bonding ninyong dalawa. Kaya pagpatuloy nyo lang yan ha, dahil wala na kaming ibang aasahan ng papa nyo na magbabantay at magtatanggol sa isa't isa, kundi kayong dalawa lamang. Kaya magmahalan lang kayo, ha?
Wika pa ng ginang. Sa tinagal-tagal na nga na magkasama na sila sa iisang bubong, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkausap silang dalawa ng kanyang stepmom. Opo, ma. Mahal ko po si Danny. Makahulugan niyang sagot. Gustong magtaka ni Ginang Aiko ngunit ayaw naman niyang pagdudahan ng kanyang anak na si Eros dahil para sa kanya ay napaka-imposible namang gumawa ang dalawa ng isang kasalanan na ikakagalit nila ni Benjamin at malaki rin ang tiwala niya sa dalawang anak. Ngumiti na lamang si Ginang Aiko at tanda ng kanyang pagsang-ayon. 1:00 ng gabi ngunit wala pa rin sina Danny. Malakas din ang ulan at rush hour kaya siguradong natrap sila sa mabigat na trapiko o baka ay nagpatila muna sa mall na kanilang pinuntahan. Grabe, ang lakas ng ulan. Sigurado ako nag-aalala na sina mama. Nag-aalala ang sabit ni Danny habang nasa loob pa ng mall at doon nagpatila sa loob ng restaurant. Kakatapos lang din ang pinapanood nilang pelikula at aminado siyang nag-enjoy naman siya kahit na kaunti. Nag-message na naman na tayo sa kanya at sabi niya ay okay lang kaya huwag ka na mag-alala. Isa pa'y kasama mo naman ako at hindi kita iiwan. Sabi ni Kian. Ngumiti na lamang si Danny at tumingin na lamang muli sa may babasaging harang ng restaurant na iyon. Habang lumilipas ang mga oras ay tila palakas pa ng palakas ang ulan. Kaya naman napagpasyahan ni Danny na yayain na si Kian na umalis at sumugod na sa ulan. Tara! Parang hindi naman kasi titila yan eh. Yaya pa ni Danny kay Kian. Ayaw pa sanang pumayag ni Kian dahil baka mapagalitan sila ng mama nito at bukod pa doon ay delikado pang bumiyahe ngayon dahil malakas pang ulan. Ngunit dahil mapilit si Danny ay sumunod na rin siya. Are you sure? Malakas pang ulan? Nangangambang tanong ni Kian. Hindi na kasi titila yan. At baka lalo tayong matrap dito. Malay mo tumila na rin yan kapag nasa biyahe na tayo. Tara na. Sagot ni Danny. Okay, ikaw ang bahala. Diyan ka lang at kukunin ko ang sasakyan. Ilang sandali pa nang makuha na nga ang sasakyan ay sinugod na rin nila ang malakas na ulan at hindi na alintana pa kung ano nakaabang sa kanila sa kalsada. Grabe, parang tumataas yung tubig ano? Nagsisimula na rin mag-alala si Danny. Tila nagsisisi na sa desisyon na ginawa niya. Kaya nga grabe ang traffic, hindi rin umuusad. Sagot naman ni Kian na kinakabahan na rin. Maya-maya pa nang magkaroon ng pagkakataon ay nag-overtake na si Kian. Palakas na ng palakas ang ulan at lumalabo na ang kanilang dinaraanan. Kaya naman sa hindi inaasahang pagkakataon ay aksidente silang napasalpok sa unang sasakyan dahil malakas na impact noon sa kanila. Mabuti na nga lang at galos lamang kanilang inabot dahil sa ilang bubog at nadala naman kaagad sila sa pinakamalapit na ospital. Nang magamot na ang dalawa ay doon na sila naghintay sa may bench ng kabado at nangangamba dahil siguradong mapapagalitan silang dalawa lalong-lalo na ni Eros. Danny? Dumating na rin doon si Ginang Aiko at Ginoong Benjamin kasama si Eros. Tumayo naman kaagad si Danny at nagmarcha kaagad patungo sa kanyang ina at saka niyakap ito ng mahigpit. Ramdam naman ng ginang ang kaba at ang takot ng kanyang anak kaya naman mas sinigpitan niya pa ang pagyakap dito. Anong masakit sa'yo? Tell me my baby. Maluha-luha namang tanong ng ginang. Sa likod naman ay naroon si Eros at masama ang tingin kay Kian. Nanggagalaiti pa ang kanyang mga ngipin sa galit at anumang oras ay pwede niya na itong sapakin. Anong sinabi ko sa'yo? Di ba sinabi kong wag na kayong tumuloy? Nagpumilit ka pa rin. Mariing sabi ni Eros kay Kian habang awat-awat naman siya ng kanyang ama. That's enough, Eros! Ang mahalaga ay okay na si Danny. Sabi naman ng kanyang ama. I'm sorry, bro. Sagot ni Kian kaya lalong nagalit si Eros. Huwag mo nga ako ma-bro. Kapag may nangyaring masama kay Danny, hindi kita mapapatawad. Tara na! Para nga mapakalma si Eros ay umalis na sila kahit hindi pa nakakamusta si Kian. Para makaiwas na rin sa gulo dahil sa init ng ulo ni Eros. Na makauwi sila ay doon naman naglabas ng sama ng loob si Eros. And you, Danny? Pinaalalahanan na kita kanina, diba? Pasalamat ka at yan lang ang inabot nyo.
Baka akala mo kasi mauubusan ka ng lalaki. Sigaw pa ni Eros. Napakunot naman ang noo ni Danny. Excuse me? Pakiulit ang sinabi mo. Pinapalabas mo ba na sabik ako sa date na yan? Kaya hindi ako nakatanggi kay Kian? Taong pumunta rito ang tao. Kaya tao ko rin siyang haharapin. Nagpaalam naman siya ng maayos kaya bakit ko siya tatanggihan? At isa pa, ako nagpumilit na sumugod sa ulan at hindi si Kian. Kaya huwag mo siyang sisihin. Pasigaw naman na sagot ni Danny. Napapatingin na lang si Ginang Aiko at Ginoong Benjamin sa pagtatalo ng dalawa. So, kasalanan ko pa. Kasalanan pa namin na nag-alala lang naman kami sa'yo. Okay, fine. Gawin mo nang gusto mo. Ulitin niyo nang ulitin ni Kian na yon ang katangahang ginawa ninyo. Sabi ni Eros at saka umalis na ng bahay. Alam naman ng mag-asawa na nag-aalala lang talaga si Eros at ginagampanan lang niya ang kanyang pagiging kuya kaya hindi na rin nila ito pinigilan pa na sa paninermon kay Danny. Sa sobrang inis naman ay napaluha na lamang si Danny at umakyat na papunta sa kanyang kwarto. Tila na rin ng ulan kaya nakapagpalipas na ng init ng ulo si Eros sa isang resto bar malapit sa kanilang lugar. Nagpakalasing siya dahil sa sobrang inis. Inis hindi dahil sa ginawa ni na Danny, kundi inis dahil sa sarili niya. Hindi niya na kaya pang itago ang kanyang nararamdaman para kay Danny. He loves her at alam niyang totoo yon. Sinubukan niyang manligaw ng iba, kumausap ng iba, makipag-flirt sa iba. Pero naiinis siya sa kanyang sarili kung bakit si Danny pa rin. Bakit kung ano pa yung hindi pwede, ayun pang ginusto ng puso niya. Gulong-gulo na si Eros sa talagang hindi na rin alam ang kanyang gagawin. Gusto na nga niyang umamin sa kanyang nararamdaman pero ang iniisip niya ay ang magiging reaksyon ng mundo sa kanyang damdamin. Handa naman siyang harapin ang panghuhusga ng mga ito ngunit ang panghuhusga ng kanilang magulang ay hindi niya alam kung paano tatanggapin. Isa pa hindi rin naman niya alam kung ganito rin bang mararamdaman para sa kanya ni Danny kaya naman alinlangan siya kung aamin ba siya o hindi. Ayaw na rin niya kasi nakikita si Danny na may ibang lalaki na nakakasama kaya minsan ay hindi niya na mapigilan ang sarili niya na maging ill-tempered pagdating sa dalaga. Hindi na rin namamalayan pa ni Eros ang oras at unti-unti na rin nauubos ang tao sa resto bar na yon. Hanggang si Eros na lang ang matira. Sir, magpapa-last order na po sana kami. Anong last order? Bigyan mo pa ako ng alak. Pasigaw nitong utos sa waiter. Lasing na nga ito at halos hindi na makatayo pa kaya ang ginawa na ng mga empleyado doon ay pinakialaman na ang cellphone nito at kinontak ang nasa recent calls nito. At iyon ay si Danny. Hindi rin naman makakatulog si Danny hanggat wala pa si Eros kaya sakto ang tawag sa kanya ng resto bar na iyon. Pagkatawag ay nagsuot lang ito ng jacket at nagtungo na kaagad sa resto bar upang sunduin si Eros. Nasaan siya? Bungad na tanaw ni Danny sa waiter na sumalubong sa kanya. Andoon po sa bar area si Sir, ma'am. Tinuro naman ng waiter ang direksyon ng kinaroroonan ni Eros. At doon nga ay tanaw na kaagad ni Danny ang lalaki na nakasubsob na ang mukha sa may table ng bar area at lasing na lasing. Kuya, iiwan na lang muna namin ang sasakyan, bukas na namin babalikan. Nagpatulong na rin si Danny sa waiter na akayin ng lalaki hanggang doon sa taxi. Nagpahintay na lang kasi siya dahil hindi naman siya marunong magmaneho. Nang makasakay na sila ay bigla na lamang humilig si Eros sa kanyang balikat. Danny, I love you. Hindi malinaw ang pagkakasabing iyon ni Eros kaya pinilit niyang ipaulit iyon sa binata. Ano ka mo? Ano ulit yun? Anong sinabi mo? Pangungulit ni Danny. Naririnig pa rin siya ni Eros pero hindi na rin iyon malinaw sa kanya. Sabi ko nasusuka ako. Sabi niya sa lasing na boses. Hindi naman kumbensido si Danny kaya naman muli niya itong kinulit. Hindi yun ang sinabi mo eh. Ulitin mo yung sinabi mo. Hanggang sa makauwi sila ay tuloy pa rin ang pangulit ni Danny. Nahiga na nga niyang binata sa kama at doon ay sandali niya itong pinagmasdan. Mahal mo ako? Yun ang sabi mo kanina.
Mahinang sabi ni Danny sa natutulog na si Eros. Aminado si Danny na nagugustuhan na rin niya ang kanyang kapatid. Masaya siya sa naging pag-aalala nito sa kanya kanina at hindi naasahang gano'n ang sasabihin. Pero yun ang mga salitang gusto niyang marinig kanina. Hindi niya alam sa sarili kung bakit tila gustong-gusto niya na pinaghihigpitan siya ng binata. Siguro dahil doon niya nararamdaman ang kanyang halaga kay Eros. Mahal na nga rin niya yata ang binata. Ngunit sa tuwing sasagi sa kanyang isip na magkapatid sila, ay otomatiko nang nalulungkot ang kanyang puso. Na bakit ba hindi pwedeng maging sila at ipaglaban ng isa't isa? Bakit ba hindi na lang pwedeng maging sila para hindi na sila parehas na nahihirapan? Mga katanungang ikakabaliw niya talagang isipin. Habang minamasdan ni Danny ang mukha ni Eros ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ang gwapo mo pala. Kaya naman siguro maraming nagkakandara pa sa'yo. Mahina pa niyang sabi nang nakangiti. Narinig ko yung sinabi mo kanina at malinaw na malinaw pa sa isip ko. Paano kung mahal din kita? Ipaglalaban mo pa kaya ako? Sabi pa niya. Huminga na nga lamang ng malalim si Danny tsaka kinumutan na si Eros at nagtungo na sa kanyang kama. Sumilay pa nga ito sa huling pagkakataon hanggang sa tuluyan niya nang maipikit ang kanyang mga mata. Sa pagpikit naman niya ay ang marahang pagmulat ng mga mata ni Eros sabay tingin kay Danny. Ngumiti na lamang ito, tuluyan na ring natulog ng mahimbing. Nang sumunod na araw ay nagising na lang si Eros na masakit na ang ulo dahil sa hangover. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nakangiwit niyang sabi habang nakahawak sa kanyang ulo. Naroon pa rin si Danny at nakaupo sa kanyang kama. Hinihintay na nga niyang magising ang kanyang kapatid upang abutan ito ng cold compress para sa kanyang hangover. Sino ba naman kasi may sabi sa'yo na magpakalasing ka kagabi? Huwag mong idadahilan ng pagka-bad trip mo sa akin dahil hindi yun ang dahilan. Bungad na sabi ni Danny kay Eros tsaka inabot ang cold compress sa binata. Sana lang wag maulit. You drove me crazy. Anas ni Eros habang nakapikit dahil dinadama ang lamig ng cold compress sa kanyang ulo. Hindi naman mabasa ang reaksyon ng mukha ni Danny nang biglang sumagi sa isip niya ang sinabi kagabi ni Eros. Although hindi naman niya nawala sa kanyang alaala dahil magdamag din niya iyong inisip at gusto sana niyang muling kulitin ngayon si Eros ngunit tila biglang umurong ang kanyang dila. Dapat nga ay malakas na ang loob niya ngayon dahil napatunayan niyang pareho na pala sila ng nararamdaman ng kanyang kuya Eros kaya wala na dapat siyang alalahanin pa. Sorry na. Pero totoo ako naman talaga nagpumilit kagabi kay Kian na sumugod sa ulan dahil alam kong galit ka na. I panicked habang iniisip ko yan kaya pinilit ko si Kian kahit ayaw pa naman niyang talagang umalis kagabi kaya sorry na. It was all my fault. Pangingin ng paumanhin ni Danny. Napabuntong hininga na lamang si Eros at pinatawad na lamang ang dalaga. Hindi rin naman kasi niya magagawang magalit dito dahil mahal niya ang dalaga. Kung magagalit man siya, iyon ay dahil sa nag-aalala lang siya rito at natatakot na baka may mangyaring masama dito. Siya nga pala kuya, magkakaroon kami sa isang linggo ng prom night. Pwede rin kami magsama ng outsider pero dapat partner din namin sila. Pero okay lang yun. Pagpasok naman natin sa loob ay pwede ka nang lumayo sa akin at maghanap ng chicks. Basta sa gate magkasama tayo at magpapanggap na magka-partner tayo. Sige, pag-iisipan ko. Matipid na tagwan ni Eros. Magkakaroon nga ng prom night ang senior high sa school nila Danny. Ang tunay na dahilan ng dalaga kung bakit niya ito sinabi kay Eros ay para talagang siyang maging kapartner nito at wala nang bumakod pa kay Danny. Hindi rin naman umaten ng mga ganitong event si Eros ever since, pero para kay Danny ay mapipilitan na rin siya. At dumating na nga ang gabi ng pinakahihintay ng lahat, ang prom night. Lahat nga ay sabik sa gabing ito lalong-lalo na si Danny. Napakaganda nga niya ngayong gabing to.
Kahit simpleng halter-fitted dress lang ang suot niya, ay kumikinang pa rin ang kanyang ganda dahil na rin sa nagkikislapan nitong mga beads. It's long silver dress at siguradong pagtitinginan siya rito ng lahat dahil sa halatang korbado ng kanyang buong katawan. Pinili na lamang ni Danny na ikulot ang kanyang medium length na buhok na kakagupit lamang noong isang araw para sa gabing ito. Mas lalo siyang nagmukhang matangkad dahil sa black high heels na suot nito. At all in all, nagmistulang representative si Danny sa Miss Universe. At hindi lang siyang siguradong magniningning ngayong gabi. Hindi rin nagpahuli sa angking kagapuhang itong si Danny na may kahawig na isang sikat na Japanese actor. Bagay na bagay sa kanyang suot na pure black tuxedo na turtleneck ang style. Mukha siyang bidang lalaki sa mga Korean novela. Kayo ba talaga yan, ha, Danny at Eros? You look both stunning. I bet na kayo magiging prom king and queen ngayong gabi. Komplemento ng kanilang ina na si Ginang Aiko. Hangang-hanga nga sila sa naging transformasyon nito ng kanilang mga anak. Parang ibang-ibang tao ang nasa harapan nila ngayon. Palibhasa nga ay simpleng babae lang din itong si Danny kaya ngayon lang nila nakita na ganitong kaayos na naka-full makeup ang dalaga. Hindi naman makatingin sa isa't isa sina Danny at Eros. Tila nagkakahiyaan pa. Sa loob-loob nila ay gandang-ganda at gwapong-gwapo sila sa isa't isa. Hindi na rin sila inihatid ng kanilang mga magulang dahil kaya naman na ni Eros na mag-drive. Kaya naman nagpaalam na silang dalawa at nagtungo na sa events hall kung saan gaganapin ang kanilang prom night. Hanggang sa makarating na nga sila doon ay tahimik pa rin sila. Gusto nilang purihin ang kanilang mga itsura pero parang ang awkward kaya hinayaan na lamang nila. Nang makapasok na sila sa loob ay hindi nila inaasahang may pa-red carpet pala doon at kailangan munang tumigil sa may higanteng pintuan para sa isang photoshoot. Nagsina Danny at Eros na ang papasok. Halos lahat ng mga mata ay sa kanila lamang nakatingin. Nasimpata naman ang mga mata ni Danny ang kanyang mga kaibigan na sina Arnie na kilig doon sa may gilid nang makita si Eros. Sino ba naman ang hindi magagwapuhan kay Eros? Halos lahat ay nasa kanya na. Kahit nga itong si Danny ay kulang na lamang ay mahimatay dahil para siyang may kasamang artista. Pero hindi niya dapat ipahalata iyon. Miss, lapit po kayo ng kaunti sa boyfriend ninyo. Mahinahong utos ng photographer kay Danny. Bahagya namang nag-init ang mga pisngi ni Danny sa sinabing iyon ng lalaki. Ay, hindi ko po siya boyfriend, kapatid ko po siya. Sagot naman ni Danny. Ah, sorry po. Sige po. Magkapatid naman po pala kayo. Baka pwedeng mas lumapit po kayo sa isa't isa. Sabi pa ng lalaki. Kahit nahihiya ay sumunod na rin si Danny at Eros para matapos na rin. Marahang inilagay ni Eros ang kanyang kamay sa balakang ni Danny kaya naman ang dalaga ay tila lalong na kuryente at nanginig sa kaba. Ngayon na mas malapit na sila sa isa't isa, mas lalong bumilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Hindi naman sila naiilang pero ito yung pakiramdam na kahit nakakakaba ay gustong-gusto pa rin nila. Nang matapos silang picturean ay umabante na rin sina Danny at naghanap na ng mauupuan. Ngunit kahit wala na sila sa limelight ay sa kanila pa rin nakatingin ang lahat. Maging ang mga professor ni Danny ay nakatingin din sa kanila at hindi naman maitago ang kanilang paghanga sa angkin nitong ganda base sa mga reaksyon ng kanilang mga mukha. Why do they keep on staring at us? Usisa ni Eros na tila naiilang na sa mga matang yon. Siguro nagagandahan sa akin. Pabirong sagot naman ni Danny. Baliw. Tara dun tayo. Doon na nga sila pumeso sa may madilim na bahagi ng events hall at sila pala nga nasa table na yon na sakto sa 6 na tao. Maya-maya pa ay nagtungo na rin doon ang dalawang kaibigan ni Danny kasama sila Arnie at ang nobyo pa ng isa pa niyang kaibigan. Danny, you're so gorgeous! Grabe ang ganda mo! Bungad nila Arnie kay Danny. Mas nilakasan pa nga nito ang kanyang boses at parang nagpapapansin pa kay Eros. Thanks na Arnie. Ikaw din. You're stunning. Bawing komplemento naman ni Danny. Pwede bang dito na lang kami umupo? Tanong pa nila Arnie. Napatingin naman sandali si Danny kay Eros. Okay, no problem. Sagot ni Danny
Nalabis namang ikinatuwa nila Arnie at doon pa umupo sa tabi ni Eros. Anyway, kuya ka po ni Danny ano? Nabigla naman si Danny sa tanong na iyon nila Arnie. Sa loob-loob niya ay hindi man lang ito makahintay na siya mismo magpakilala sa kanya sa kapatid niya. Yes, matipid namang tugon ni Eros. Umayos ang upo sila Arnie paharap sa kanya tsaka lakas loob na inilahad ang kanyang kamay sa harap ni Eros. By the way, I'm the Arnie po. Super best friend po kami ni Danny. Pagpapakilala niya. Napatingin naman si Eros sa kamay na iyon ng dalaga. Napatingin din doon si Danny at tila nakaramdam ng inis sa ginawang iyon nila Arnie. Alam niyang malaki ang gusto ng kanyang kaibigan sa kanyang kapatid na si Eros, pero sa loob-loob niya ay mariin niya itong tinututulan. Hindi dahil sa ayaw ni Danny kay Arnie para kay Eros, kundi dahil nagsisela siya. Ayaw niyang may ibang babae na nalilink kay Eros. Ilang sandali pa ay kinamayan na rin ni Eros ang dalaga. Buong akala pa naman ni Danny ay ipapahiya nito ang kanyang kaibigan. Pero buti na nga lang at hindi. Eros, nice to meet you. Maginoong sagot naman ni Eros. Habang sila Arnie naman ay hindi magkamayaw sa kilig. Si Danny naman ay nag-uusok na sa sobrang selos. Simula nga noon ay tila nawalan na rin sa mood si Danny. Sa malayo naman ay nakatanaw naman kay Danny si Kian. Maaga pa nga lang at hindi pa nagsisimula ang program ay tila marami na itong nainom na wine. Malaki ang pagkagusto niya kay Danny kaya naman ganito na lamang siya ka-obsess sa dalaga. Lalo pa ngayon na hindi siya makalapit dito dahil sa nangyari sa kanila nung nakaraan. Tapos kasama pa ni Danny ang kanyang kuya Eros kaya naman lalong nawala na siya ng pagkakataon para lapitan o kausapin man lang si Danny. Nang magsisimula na ang program dahil wala na talagang gana sa ganito si Eros, ay nagpaalam muna siya sandali kay Danny na magpapahangin lamang sa labas. At dahil talagang gusto nang samantalahin nila Arnie ang pagkakataon na ito, ay lakas loob niyang sinundan sa labas si Eros. Wine? Alok nila Arnie. Napalingon naman si Eros sa kanya. Naroon sila sa ikalawang palapag ng events hall sa malawak na terrace. Hindi pa pwede ang alak sa mga bata, tugon naman ni Eros. Bigla namang kinilig sila Arnie dahil sa wakas ay kinakausap na rin siya ni Eros. Konti lang naman eh. At saka ngayon lang naman to. Kapag tayo na, hindi na. Muli nang napatingin si Eros sa tila pabirong sinabi na iyon nila Arnie. What? Aniya. Ano ka ba? Joke lang yun. Tatawa-tawang sabi nila Arnie. Hindi dapat sinasabi o kinikilos yan ng isang babae. Hindi dapat kayong unang nagpapakita ng motibo sa lalaki. Tandaan mo lagi yan. Sagot naman ni Eros. Natamaan naman kaagad sila Arnie sa sinabing yun ni Eros at bigla na lang natahimik. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Sa isip niya, sana pala hindi na lang siya nagbiro ng ganon dahil ayaw pala ni Eros ng ganong klaseng biro. Wrong move. Samantala, dahil inip na rin si Danny, naisipan muna niyang magtungo sa CR para mag-retouch. Nang matapos siyang mag-retouch at palabas na rin ng comfort room, ay bigla na lamang siyang napabalikwas sa gulat nang bumulaga sa kanya si Kian. Namumula ng mga mata nito dahil sa galit o luha at halata na rin nakainom na ito. Kian? Gulat na sabi ni Danny. Mukhang wasted ang lalaki at gulong-gulo pa ang buhok nito. Danny! Long time no see. Nakangisi nitong sabi. Walang ano-ano hinila nito ang kamay ni Danny patungo sa labas ng events hall. Kian, ano ba? Pitawan mo nga ako? Saan mo ba ako dadalhin? Sunod-sunod na tanong ni Danny habang nagpupumigla sa mariin na pagkakahawak na iyon ni Kian sa kanyang kamay. Palibhasa ay abala na ang lahat dahil sa bandang kumakanta na sa entablado ay hindi na nila napansin sina Kian at Danny na papalabas na ng hall. Mula naman sa terrace ay matatanaw ang parking kaya naman nang masimpatan ni Eros sina Kian at Danny ay kaagad itong bumaba at iniwan na sa taas sila Arnie. Kian! Malakas na sigaw ni Eros kay Kian. Nahuli niya nga ito sa akto na may masamang balak gawin kay Danny. Humahagulhol nga si Danny sa iyak at nang makita niya kagad si Eros ay kumaripas na siya ng takbo papalapit dito. Ayos ka lang? Anong ginawa niya sa'yo?
Nag-aalalang tanong naman ni Eros. Ngunit tanging iyak na lamang na isagot ni Danny. Hayop ka! Sinasabi ko na nga be. Nasa loob lamang ang kulo mo at wala ka talagang magandang gagawin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Danny. Nang akmang susuntukin na ni Eros si Kian ay kaagad naman nagsalita na si Kian. Tila hindi na ito natatakot kay Eros at matapang na ngayon at malakas na ang loob. Bakit ba apektado ka, ha? Kuya Eros? Kapatid ba talagang turing mo kay Danny o baka naman may mas malalim ng pagmamahal? Nanlaki ang mga mata ng dalawa sa sinabing iyon ni Kian. Hindi nila akalaing sasabihin na yun ng binata na tila ba nararamdaman na rin niyang parang may mali sa kanilang dalawa. Pero syempre, hindi dapat yun ipahalata ni Eros kaya binaliwala na lang nila iyon. Anong pinagsasasabi mo, ha? Nababaliw ka na ba? Gumagawa ka ng issue porket hindi ka gusto ni Danny, ha? Baliw? Sino nga bang baliw sa atin, ha, Eros? Kuya Eros. Ako ba? Na tunay na nagmamahal kay Danny? At alam kong tama yon at wala akong nasasaktan o natatapak ang ibang tao? O ikaw? Napatago na lamang ang alam na gawin dahil alam mong kasalanan yung nararamdaman mo. Hindi ako tanga, Eros. Lalaki rin ako at alam kong nararamdaman mo. Sa pagkakataong yun ay bumibigat na ang tensyon sa dalawa. Si Danny naman ay nasa likod lamang at nakahawak sa braso ni Eros habang pinipigilan ito sa kaya niya at maaari niyang gawin kay Kian. Kuya, tara na. Hayaan mo na siya. Mahinang sambit ni Danny habang umiyak pa rin. Rinig mo? Kuya ka lang, Eros. Hindi maaaring maging magnobyo o mag-asawa o magpakasal o magkaanak ang magkapatid. Hanggang kuya ka lang. At tanggapin mo ng katotohanan na ako talaga ang nababagay kay Danny at hindi ikaw. Sa sandaling yon, dala ng matinding galit kay Kian, ay pwesahang nagpumigla si Eros sa pagkakahawak ni Danny at sinunggaban na kaagad si Kian. Naisandal niya ito ng malakas sa may sasakyan. Namumula naman ang mga mata ni Eros sa galit. Naglalabasan na rin ang mga ugat sa kanyang sentido dahil pilit pa rin niyang pinipigilan ng kanyang damdamin na anumang oras ay posible siyang makagawa ng isang bagay na maaari niyang pagsisihan pagkatapos. Anong alam mo sa nararamdaman ko? Ha? Wala kang alam. Wala kang alam sa nararamdaman ko. At paano nga kung sabihin ko sa'yo na mahal ko nga si Danny? Higit pa sa pagiging magkapatid. May magagawa ka pa ba? Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin ang pagkatalo mo na kailanman hindi ka niya magugustuhan dahil dyan sa pagkabaduy mo, sa pangit mong itsura at sa walang kwenta mong pagkatao. Pasalamat ka nga't mabait pang kapatid ko nung sinamahan ka niyang manood ng lecheng sine mo dahil alam mo kung bakit? Naaawa lang siya sa'yo. Wala na bang ibang nagmamahal sa'yo? Nakakaawa ka naman talaga. Kaya sa susunod, pipiliin mong kakalabanin mo. Pasalamat ka't naawa pa ako sa itsura mo. Dahil kung hindi, baka ngayon pa lang, basag na yan. Mariing sabi ni Eros kay Kian. Hindi na nakaimik pa si Kian at aminado siyang nasaktan siya sa mga sinabi ni Eros. Hinila na rin ni Danny si Eros para umalis na sa lugar na iyon. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang silang dalawa. Bigla silang naging seryoso at tila natauhan sa mga sinabi kanina ni Kian. Lumuluha pa rin si Danny. Hindi na dahil sa nangyari kundi dahil sa katotohanan na bakit ba hindi pwedeng maging sila. Hirap na nga ang kanilang kalooban kung paano ipaglalaban yon. Dapat pa bang ipaglaban kahit na alam nilang mali? Kasalanan ba talagang magmahal sa dalawang puso na mundo ang kanilang magiging kalaban? Ilang sandali pa ay inihinto na ni Eros ang sasakyan kahit na malayo pa sila sa kanila. Bakit tayo huminto? Mahinang tanong ni Danny. Tahimik lang si Eros, tila malalim ang iniisip. Hindi naman mabasa ni Danny ang nasa isip ni Eros. Maging siya ay pagod na rin sa mga nangyayari. Pareho na silang pinahihirapan ng kanilang mga puso.
Huminga muna ng malalim si Eros tsaka tumingin kay Danny. Danny, sambit niya. Kinabahan naman bigla si Danny. Tatawagin pa sana niya itong kuya pero kaagad siyang kinontra ni Eros. Do not call me kuya again. I hate that thing. Sincero niyang sabi. Pero bakit? Ano bang nararamdaman mo? Nauutal na tanong ni Danny. Muli ay nangislap ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito, habang nakatitig din sa mga mata ni Eros. Hindi ko sinabi kay Kian ang tunay ko nararamdaman. Dahil gusto kong ikaw ang una makaalam nun. Danny, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-rami ng mga babae sa paligid ko. Bakit ikaw pa? Mahal kita, Danny. Nung una palang araw na nakita kita. And I hate this feeling. Araw-araw kong nilalabanan pero wala eh. Ikaw talagang gusto nito eh. Hindi ko na rin alam dahil gulong-gulo na rin ako. Minsan nga naiisip ko na sana hindi na lang nagtagpo sina mama at papa. Sana hindi na lang naging sila para tayo naman magpwede. Sana tayo na lang. Pero sa tingin nila, masama tayo. Masama ako dahil minamahal kita. Patawarin mo ako, Danny. Patawarin mo ako kung gano'n na lang kita ipagdamot sa iba. Wala eh. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Danny. Buong pusong pagtatapat ni Eros kay Danny. Hindi naman malaman ni Danny ang kanyang magiging reaksyon sa naging pagtatapat na iyon ni Eros sa kanya. Ngayon niya napatunayan na tama ang hinala niya, na gusto rin siya ng kuya niya. At ngayon, kung nagtapat na si Eros sa kanya ay nararapat lang na ihayag din niya ang kanyang nararamdaman sa binata. Eros, hindi mo naman kailangang humingi ng paumanhin dahil lamang sa minahal mo ako. Parehas lang tayong biktima ng pag-ibig, Eros. Oo. Noon pa man din gusto na kita. Mahal na kita. Ang tagal kong inobserbahan yung nararamdaman ko. Ayoko makita kang may kasamang ibang babae o nililigawan. Nagsiselos ako ng mga panahon yun. Hindi ko alam kung tama bang magselos sa sitwasyon natin. Sabi ko pa sa sarili ko, kung ipagpapatuloy ko ang ganong pakiramdam, sigurado sina papa at mama makakalaban natin. Pero katulad mo, wala eh. Mahal din kita. Ikaw ang ginusto ng puso ko. Ikaw yung tinitipok nito. Mahal kita. Eros, kahit hindi pa to tama sa mga mata ng iba, kahit pa buong mundo nang humusga at humadlang sa atin, ipagpapatuloy ko pa rin. Kahit na masakit na, mamahalin pa rin kita. Dahil mas masakit dayain ng puso kaysa ipaglaban ng taong minamahal mo kahit na maraming humuhusga sa inyo. I will still choose you, Eros. I love you. Sa sandaling yon ay wala na ngang tama at mali sa kanilang dalawa. Wala na silang ibang nakikita kundi silang lamang dalawa at wala na silang nararamdaman maliban sa pagmamahalan nila sa isa't isa. Habang lumalapit unti-unti ang mukha ni Eros sa mukha ni Danny, ay lalo ring bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Kusang ipinikit ni Danny ang kanyang mga mata at binigyan na ng permiso si Eros na gawin nito ang ibig niyang gawin sa dalaga. Tila nga biglang huminto ang kamay ng orasan ng matagumpay nang maidampi ni Eros ang kanyang mga labi sa mga labi ni Danny. It's just like you and me against the world. Sabay nilang dinama ang mga halik na yon kahit alam nilang mali. Kahit alam nilang may mga puso silang masasaktan. Kahit pa sabihin na hindi naman sila magkadugo, hindi pa rin ito magandang tignan sa mga mata ng kanilang mga magulang, lalong-lalo na kay Ginoong Benjamin. Alam nilang sila ang unang tututol dito pero tumuloy pa rin sila.
At dahil nadala na rin sila ng kani-kanilang mga emosyon, ay doon na nila itinuloy ang tawag ng kanilang katawan sa kanilang kwarto. Wala na silang pakialam, basta ang mahalaga ay nalaman na nilang pareho rin sila ng nararamdaman. Eros! Dani! Anong kahalayan ang ginagawa ninyo? Halos bumagsak ang mga mata ni Ginoong Benjamin nang makita sina Eros at Dani na may ginagawa sa kama. Dad? Dali-dali naman ang dalawa na nag-ayos ng sarili dahil sa kahihiyan ng mahuli sila ng kanilang ama. What happened? Tanong ni Ginang Aiko na makasalubong niya ang asawa na galit ang itsura patungo sa kanyang opisina. Bring them to my office para ipaliwanag ang kahiyupan na ginawa nila. This is unforgivable! Bulalas na Ginoong Benjamin. Hindi naman maintindihan ni Ginang Aiko ang nangyayari kaya siya na mismo nagtungo sa silid ni Daniela o kung tawagin ay Dani kung saan nagaling ang kanyang asawa. Natagpuan niya sina Dani at Eros na sakto ay palabas na ng silid. Dani? Ano nangyari? Eros, bakit galit na galit ang daddy ninyo? Nagtataka at nagugulahang tanong ni Ginang Aiko. Hindi naman makasagot ang dalawa. Nagkatinginan lamang sila sa bayuko ng kanilang ulo. Nahihiya sila dahil sa nangyari. Pero makikita ang paninindigan sa itsura ni Eros na wala siyang pinagsisisihan. Hindi siya nagsisisi na minahal niya ang kanyang kapatid na si Dani. Wala siyang ibang babae na minahal maliban sa kanyang kapatid. Kaya naman kung ano ang kahihinatnan ng kanilang ipinaglalaban at pagmamahalan ngayon ay handa na siyang harapin at panindigan para kay Dani. I'm sorry, Ma. Ito na lamang ang tanging nasabi ni Dani. Para nga mas maliwanagan ay sabay-sabay na silang nagtungo sa opisina ng kanilang ama para pag-usapan na nga ang nangyari. Habang binabaybay nila ang daan patungo doon ay nakahawak naman si Ginang Aiko sa kanyang anak na si Dani at tinitingnan nito ng may pag-aalala. Seryoso at tahimik lang naman ang dalawa at mababaka sa kanilang itsura ang reaksyon na tila ba'y may matinding paninindigan. Napatingin din ang Ginang na mapansin niyang hinawakan ni Eros ang mahigpit ang kamay ni Dani. Doon ay kinutuban ng Ginang na may kinalaman sa pagsasama ng dalawa kung bakit ganoon na lamang kagalit ang kanilang ama. Nang marating na nilang opisina pagkabukas ng pinto ay bumungad na sa kanila ang kanilang padre de pamilya na nakahandusay na sa sahig at wala ng malay. Nakahawak pa ang kamay nito sa kanyang dibdib at tingin nila ay inatake ito sa puso. Benjamin? Sigaw ni Ginang Aiko at saka mabilis nang nilapitan ang nakahandusay na asawa. Diyos ko! Benjamin! Gumising ka! Anong ginawa niyo sa ama niyo? Diyos ko! Sa labis na gulat at tila naninigas na ang katawan ng dalawa ay parang di na makakibo habang minamasdan ng ama. Saka pa lamang sila natauhan at bumalik sa ulirat nang sumigaw na si Ginang Aiko. Eros! Dani! Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo ako at dadalhin natin sa ospital ang papa ninyo. Malakas na sabi ni Ginang Aiko. Nagmadali namang tinulungan na ng dalawang kanilang ina at kumaripas na sa ospital. Labis ang kanilang pag-aalala. Lalong-lalo na sina Dani at Eros na naging dahilan ng pagkaatake sa puso ng kanilang ama. Nang lumipas sa mga oras, dumating na rin ang doktor at isang masamang balita ang nagpaguho ng kanilang mga mundo. Mrs., ipagpuumanhin po ninyo. Nalulungkot ko pong ibinabalita. Hindi na ho kinaya ng inyong asawa. Wala na ho siya. Ang mga salitang yon, ang tila pinakamasakit sa lahat. Ang mawalan ng mahal sa buhay. Ang mawalan ng padre de pamilya. Ang mawalan ng katuwang at tagapatnubay. Wala na si Ginoong Benjamin. At ang sinisisi ni Dani at Eros ay ang kanilang mga sarili. Labis-labis ang paghihinagpis ni Ginang Aiko. Hindi niya ito kayang tanggapin. Sobrang sakit na sa isang iglap ay nawala kaagad sa kanyang piling si Ginoong Benjamin. Hindi naman niya alam kung ano ba naging dahilan kung bakit inatake ang kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong to ay gusto niya nang irespeto ang libing ng kanyang asawa bago kumprontahin ang dalawa. Ilang araw nga lang ay nailibing na si Ginoong Benjamin. Ma, don't worry.
I will still... Anong nangyari? Blankong itsura ng ginang habang nakatulala sa malayo. Ma, sagutin mo ang tanong ko. Ano nangyari bago inatake ang papa ninyo? Mariing tanong ng ginang habang pigil-pigil ang kanyang mga luha na pumatak. Naluha na rin si Danny at hindi malaman kung ano pa at saan pa uumpisahan ang paliwanag. Alam naman niyang ano man ang maging paliwanag niya ngayon ay magiging mali pa rin sa kanyang ina, kaya hindi niya na ililihim pa. Nagmamahalan po kami ni Eros. Lakas loob na sabi ni Danny. Isang malakas na manasampal ng kanyang ina ang lumagapak sa kanyang mukha. Why him? Why him, Danny? Nanginginig na sabi ng ginang. Anong gusto niyong magyari? Na mag-asawahan kayo nakatira sa isang bubong? Pero hindi naman kami magkadugo, ma. Magkadugo o hindi magkadugo, pareho lang yun. Ikakasal na sana kami ng papa ninyo, pero anong ginawa ninyo? Para lamang mapabigyan ng hiling ng katawan ninyo, kaya sinaktan niyo ang papa ninyo? Hindi na kita nakikilala, Danny. Bakit ba hindi niyo kami matanggap, ma? Hindi naman namin ginusto masaktan si papa. Walang may gusto sa nangyari, ma. Nagmahal lang naman kami. Sinubukan naman namin na baliwalain na lang ang lecheng pag-ibig na to, pero wala eh. Hindi maalis, ma. Mahal ko si Eros. Mahal ko siya, ma. Sabit ni Danny habang umiiyak. Naririnig mo bang sinasabi mo? Sige. Ngayon na wala ng inyong ama, pwede na kayo. Yun bang plano ninyo? Yun bang plano ninyo? Ha? Kailangan magsakripisyo ng isa sa amin ng papa nyo para lang maging pwede na kayo? Napakasakit ng ginawa ninyong dalawa. Napakasakit, Danny. Sagot naman ni Ginang Aiko. Ma, hindi naman yun ang intensyon namin. Na hindi nga sumagi sa isip namin yung binibintang ninyo. Ganun ba talaga kaming kasama sa paningin ninyo, ma? Ha? Na mas gusto naming mamatay ang isa sa inyo para lang magkatuluyan kami? Ma, kailanman, kung alam niyo lang, paulit-ulit kong sinisisi ang puso ko kung bakit si Eros pa. Ang saya-saya na ng pamilya natin eh. At ito yung pamilya na matagal na nating pinapangarap, di ba? Pero bakit? Bakit siyang tinibok ng puso ko? Sinunod ko lang naman ang puso ko, ma. At kailanman, hindi ko po hiniling na mawala ang isa sa inyo para lamang sa pansarili naming kagustuhan. Ganun po bang pagkakakilala mo sa akin, ma? Dahil sa labis na bigat ng tensyon, may nabuti na lamang ni Danny na umalis na muna para magpalamig. Simula nung mamatay ang kanilang padre de pamilya, tila nabalot na rin ng kalungkutan ang buong bahay. Naroon pa rin silang tatlo at magkakasama. Magkahiwalay na ang silid ni Danny at Eros at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkakaimikan. Hanggang sa makagraduate ng senior high, si Danny ay wala pa ring buhay ang kanilang pagsasama. Walang selebrasyon o masayang pagbati man lamang. Kaya naisipan na lamang ni Danny na huminto na lang muna sa kolehiyo at maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Sa kabutihang palad ay nabigyan naman siya ng pagkakataon sa tulong ng kanyang kaibigan. Tila nawala na rin ng gana si Eros at hindi na rin naglalabas ang kwarto. Aalis ka? Tanong ni Ginang Aiko kay Danny habang nag-iempake ito ng gamit. Hindi na lumingon si Danny sa ina at nagbigay na lang ng kasagutan. Opo, ma. Kailangan ko na pong lumuwas ng Maynila para sa isang buwan na orientation ko doon. Pagkatapos na naililipad na kami sa Korea. Sagot naman ni Danny. Ilang taon ka doon? Muling tanong ng Ginang. 3 po. Pero pwede naman daw pong ma-extend. Walang buhay na sagot ni Danny. Sigurado ka na ba? Sandali namang napahinto si Danny. Kung ang paglayo ko o ang paglayo ng isa sa amin ni Eros ang magiging daan para mapatawad niyo kami, gagawin ko. Maluha-luha namang sagot ng dalaga.
Napayuko naman ang ginang tsaka napagpasya ng lapitan ng anak at umupo ito sa tabi nito doon sa may kama. Anak, ayokong isipin mo na wala akong pagmamahal sa'yo. Mahal kita. At nanay mo ako. Hindi kita pinahihirapan maging ang kalooban mo. I just want you to know na mahal kita. Hindi ko na kontrol o makokontrol ang puso mo kung sino man ang gusto niyang ibigin dahil ikaw yan. I just realized na paano pala kung sa akin nangyari yan? Paano ko tatanggapin yan? Paano ko haharapin ang mga taong mapanghusga? Paano ko ipaglalaban yung taong mahal ko? Kung natatakot ako, hindi ako kasing tapang at kasing lakas ng loob mo, anak. Malaki ka na. At sa tingin ko alam mo rin naman ang ginagawa mo. Kaya kung ano man ang maging desisyon mo sa mga susunod, susuportahan na lang kita. Hindi mo ako kaaway, anak. Sa katunayan, ako na lang natitira ninyong kakampi ni Eros. Hindi ko rin kayang iwan ang pamilyang to at pabayaan si Eros dahil yun ang pinangako ko sa papa ninyo. Follow your heart. Kung magtutuloy ka man lumabas ang bansa, susuportahan kita. At kung magbabago man ang isip mo, balik ka lang dito, anak. Walang tumataboy sa'yo palayo. Mahal na mahal ka ni Mama. Sa sandali yun ay muling tumulo ang mga luha ni Danny. Lumingon siya sa ina sabay niyakap ito ng mahigpit. Matagal ko na kayong pinatawad, anak. Mahinang sabi ni Ginang Aiko. Magpaganon pa man, tinuloy pa rin ni Danny ang pagluwas sa Maynila. Nakakompromiso na rin kasi siya kaya kailangan niyang ituloy iyon. Gusto sana magpaalam ni Danny kay Eros ngunit nakalok lamang ang pinto ng silid nito kaya hindi niya na inabala pa. Kaya naman dumiretso na siya palabas ng bahay at hindi na lumingon pa. Samantala, kinagabihan naman at tiyempohan naman ni Ginang Aiko na naroon sa may terrace si Eros at umiinom ito ng beer. He looks terribly wasted. Gulong-gulo pa ang kanyang buhok at ilang araw na rin hindi kumakain. Bukod sa paghihinagpis pa rin niya ay simula nung mamatay ang kanyang ama ay kasabay rin noon ang pangungulila kay Danny. Tila nga biglang nawala ng direksyon ng kanyang buhay. Hindi na rin siya pumapasok at ayaw na makihalubilo. He's still blaming himself kung bakit nawala ang kanyang ama. Eros, anak, bungad ni Ginang Aiko. Napalingon naman sa kanyang binata at saka tumango bilang pagbate. Ma, mahina niyang sabi. Hindi ka ba nagugutom? Tanong ng Ginang. No, I'm still full. Sagot ni Eros kahit wala pa naman siyang kinakain. Sige ka, baka umulit umatake ang asid mo. May gusto ka bang kainin? Ipagluluto kita. Napatingin naman sa kanya si Eros. Tila nga naluluha na ito kahit wala pang salitang binibitawan. You're mad, right? Galit ka. You're still blaming us. Tama? Seryoso niyang sabi sa Ginang. Batid ng Ginang na ito talagang iniisip ng binata at matagal na kaya laging malalim ang iniisip nito. Katulad ng ginawa niya kanina kay Danny, gusto niya ring makausap ng maayos itong si Eros para maging malinaw na rin ang lahat at mawala ng hinanakit. Ikaw, Eros, kung ikaw ang nasa katayuan ng papa mo nung gabing nakita niya kayo, matutuwa ka ba? Anong magiging reaksyon mo? Kung ano ang sagot mo, yun ang naramdaman namin. At natural lang yun sa isang magulang, Eros. Noong mga unang buwan na wala siya, hanggang ngayon naman, parang ang hirap-hirap pa rin. Pero nangako ako sa kanya na hindi ko kayo pababayaan. Na hindi ko pababayaan ang pamilya na binuo niya. Na binuo natin. Nakausap ko si Danny kanina at inamin niya sa akin lahat. She told me how much she loves you. At tumanga ako sa lakas ng loob at katapangan ng anak ko na kailanman ay hindi ako nagkaroon.
She's a good woman, Eros. Kaya sino ba naman ako para hadlangan kung sino ang gusto ng puso niya? At maging ng puso mo. Lalo pa ngayon na wala ng inyong ama. Hindi na kayo mahuhusgahan ng mundo. Naisip ko nga, baka nga siguro kaya hindi nilaan ng Panginoon na maikasal kami ng papa mo dahil ang apelyido niya ay nakalaan talaga para sa anak ko. Mahal ko kayo, Eros. At ako na lamang natitirang nagmamalasakit sa inyo. Kaya bakit ko pa kayo kamumuhian? O kagagalitan pa? Patawarin mo ako kung ako ang unang humusga sa inyo sa halip na intindihan at unawain kayo. Alam ko na labis na kayo nagmamahalan, Eros. At ngayon malaya na kayo. Alam kong mamahalin mo ang aking anak na si Danny ng sobra-sobra. Eros, ngayon palang ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. At siya nga pala, please, huwag niyong isipin na kayong dalawa ni Danny ang naging dahilan ng pagkasawi ng inyong ama. Ang lahat ng yan ay talagang nakalaan ang mangyari at siguro hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Benjamin. Sobrang bait din niya kasi kaya siguro hindi na hinayaan ng Diyos na magkasala pa siya. Ipaglaban mo si Danny, Eros. At alam kong iyon din ang gusto niyang mangyari. Sa isang buwan, lilipad na siya ng Korea. May panahon ka pa para pigilan siya sa pag-alis. Ikaw lang ang hinihintay niya, Eros. Ikaw lang. Buong pusong sambit ni Ginang Aiko kay Eros. Tila nabunutan naman ng tinik ang dibdib ni Eros sa sinabing iyon ng Ginang. Yung mga salitang yon ang kailangan niya ngayon. Yung mga salitang yon ng pagtanggap ang matagal niya nang hinihintay. Ngayon ay labis siyang nagpapasalamat dahil sa kabutihang loob ni Ginang Aiko at alam niya magiging mabuti itong ina sa kanya kapag naging mag-asawa na sila ni Danny. Nang makatalikod na si Ginang Aiko ay muli siyang nagpahabol pa ng salita. Ma! Sandaling huminto ang ginang at lumingon sa binata. Thank you. It means a lot to me. Sabi niya sabay ngiti. Kinaumagahan din na inayos na muli ni Eros ang kanyang sarili. Muli niyang ibinalik ang kanyang lakas at sigla at ngayon ay handa niya ng panglandakan sa iba kung gaano niyang kamahal si Danny. Hindi na sila matatakot at mangangamba. Dahil kapag nagmahal ka, sabihin mo na kaagad sa taong yon bago pa man mahuli ang lahat. Time is too short para magsayang ng pagkakataon. Habang nasa biyahe patungong Maynila ay paulit-ulit na kinukontak ni Eros ang numero ni Danny. Bakit ba ayaw mong sagutin? Pasaway ka talaga. Mariing sambit ni Eros sa kanyang sarili. Nagri-ring naman ang cellphone ng dalaga pero walang sumasagot. Hanggang sa maya-maya pa ay sumagot na rin si Danny. Hello? Eros, bakit ka napatawag? Tanong ni Danny sa kabilang linya. Nasaan ka? Papunta na ako dyan. Aligagang tanong ni Eros. Andito ako sa airport. Ha? Airport? Hindi ba sa isang buwan pang alis mo? Hintayin mo ako dyan. Malapit na ako. Huwag kang aalis hanggat wala pa ako. Naiintindihan mo? Taranta na nga si Eros habang nagdadrive. Kulang na lang ay paliparin niya pa ang sasakyan para lang makarating na kaagad sa airport. Habang si Danny naman ay nagtataka pa rin kung bakit parang biglang naging aligaga ngayon ng binata. Kaya naman katulad ng sinabi ng binata ay hindi na muna siya umalis at hinintay niya na muna ang pagdating nito. Ilang oras din yon nang sa wakas ay narating na rin si Eros. Hindi na nga kaagad sila nakita dahil nag-CR pa si Danny matapos saktong naglobat pa ang cellphone niya. Hinalugog na ni Eros ang buong airport ngunit hindi niya makita si Danny. Mawawala na sana siya ng pag-asa dahil akala niya ay huli na ang lahat. Doon huminto si Eros sa malaking screen sa kanyang harapan habang tinitingnan ng mga bansang papaalis ngayon nang biglang, Eros? Isang boses ang babayang umimik mula sa kanyang likuran at sigurado siyang kilala niya ito. Si Danny. Marahang humarap si Eros sa kinaroroonan ng dalaga. Danny, Akala mo ano? Iniwan na kita. Dugtong ni Danny. Wala nang salita pang binitawan si Eros dahil sa labis na galak na nararamdaman niya ngayon.
Humakbang na kaagad siya patungo kay Danny at wala nang pinalampas pang oras at sinunggaban na kaagad ito ng isang mahigpit na yakap. "Danny, do not leave me again, please." Maluhaluhang sabi ni Eros. "Ano ka ba? Hindi naman ako aalis eh. May sinamahan lang akong kaibigan dito. At isa pa, hindi naman talaga ako aalis." Bahagyang kumala sa pagkakayakap si Eros at saka tiningnan ng babae sa muka. "Hindi ka na aalis?" Muli niyang tanong kay Danny. "Oo, Eros. Hindi na ako aalis. Magkatagal na ako nakapagdesisyon. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magsimula ng bagong buhay kung hindi ka kasama. Mahal na mahal kita, Eros. Mahal na mahal kita." Bahagya namang umiti ang binata. Marahan niyang pinunasan ng luhang tumutulo sa pisngi ni Danny. "Mahal na mahal din kita, Danny. Salamat at pinili mo pa rin ako. I love you." Sagot naman ni Eros. Sa sandaling panahong iyon ay marahan ang idinampi ni Eros ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. Hindi na nga nila alintana ang mga matang nakatingin sa kanila ngayon dahil ang mahalaga ay magkapiling na muli sila at handa nang buksan ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa na sa hinaharap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!